Joshua chapter number 1. Joshua. Dili ka makuha sa ato na awag ni ani teksto. Dunganan natong basa ni siya. Manindog sa kabilang pagtahod sa pulong sa Ginoo. Sa verse number 8. Okay? Kung naana mo diha, ato ni dunganan basa. Joshua 1, verse number 8. Kung ready na mo, ato ni sugdan, begin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ilo ko ang ulo kadyot, mga aampo kita. Langit nun, o balaan na Diyos, nagahagyo kami Yes, Lord. sa imong panalangin, sa among serbisyo karon na gabi. Yes, Lord. Na tundan na kini prayer meeting, but Lord, nagaampo ako nga sa mubo nga mensahe, makakaon ang among kalag. Amen. Mahagit kami Yes. kung unsa ang dapat namo buhaton Yes. aron Ginoo magiging successful, malambuon ang amo nga mga kinabuhi. Nasalig namo ang imong paghikap sa among kasing-kasing karong gabi na nasabtan sa tanan ang mensahe. Mao kini ang among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Hindi na kinahanglan patron ng sulat. Wala man tayo, klaro man tayo. So, usbon ko, may 5 ka mga yawi nga dapat nato imuon kung gusto nato magiging successful ang ato nga mga kinabuhi. Wala siguro usa sa ato din na wala nga andoy maging malambuon, amen? Amen. Wala man siguro. Although kung pag-antos, itawato nato. Pero may naang formula, may naang mga pamamaagi ang Ginoo kung gusto nato na magiging successful. Bisan pa sa gitna ng maraming mga testings, maraming mga pagsulay, maraming mga problema sa buhay. Lahat tayo, walang isa na walang problema din eh. Amen? Amen. Kaya kung wala kang problema, Canada ang problema na. Di ba? Problema na. Ano nga wala kang problema? So, lahat kita may problema. Amen. Now, 5 na ni kabutang na dapat nato tun-an kung gusto nato maging successful. Unsang ingon sa Ginoo kay Joshua, kining libro sa balao dili dapat mawala sa imong mga bakbak. Imo kini pamalandungan adlaw ug gabi, o imo tanan tumanon ang mga nahisulat dinhi, mga sugo ko alam kanimo, at kung imo kanabuhaton ingon sa Ginoo, then ang imong mga pamamaagi ug dalan maging prosperous, o ang imong mga kinabuhi, then thou shall have good success. Amen. So naa sa Bible, nanangako ang Ginoo na maging successful kita. Naa ang mga formula. Now, tignan natin ang 5 ka mga yawi. Ang una, na dapat himuon nato kung gusto nato maging successful, we must give God the first part of every day. Ihatag nato ang unang bahin sa kada adlaw. Amen. Unsang buti pasabot niya na nga pagmata nato, bago ta manikay sikay, bago ta mubuhat, bago ta muadto sa atong buluhaton, sa trabaho man, o unsa man, saing, luto, laba, bago ta mubuhat. Ang unang bahin sa atong adlaw, pagmata nato, kinahanglan mo ang puta. Amen. Amen. Kinahanglan ang puta yun. Minsan makalimutan ta, adto na ta sa atong mga labahan, adto na ta sa atong mga anak, luto na ta, walang dakutan ni anak. Pero nakalimutan nga ang unahon dapat nato ay ang Ginoo. Amen. Amen. Asang ingon sa Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6:33. Unsang ingon diha? But seek ye first
the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahan ninyo, una sa tanan, ang Ginoo ang iyang karian. Kaya pag hinimo nyo kana, ang tanan nga butang igadungag diha kaninyo. Amen. Ipakita ko sa inyo nga si Kristo usa ka ehemplo, siya ang pinaka ngilngig nga ehemplo sa paghatag sa unang adlaw. Mark chapter number 1. Tanaw na to ang Mark chapter number 1. Ug adto ta sa verse 35. Gi-apply ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi na ihatag ang unang nga bahin sa matag adlaw. Ang punto ko, nasulti ko na, bago ang tanan, pagmata mo, luhod dayon o lingkod bakaha sa imong bed, bago ka mo himo ng mga personal na butang. Ayaw kalimot. Una, ang pusa sa Ginoo. Amen. O tanaw na itong ingon sa Bible, Mark chapter 1, verse number 35. And in the morning, sa kabuntagon, rising up a great while before day, bago pagani pagsidlak ang adlaw, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Simula si Kristo. Amen. Pagmatagyo kay sa Ginoo at tugid siya dayon sa usa ka lugar nga mag-usara siya. Ug dito ampo siya. Kung ang Ginoo nagaampo nga Ginoo na ganito kinakakaha. Amen. Amen. Kung ang Panginoon na nga na hindi na siya karapat-dapat mag-pray dahil kaya niyang ibigay ang lahat. Kaya niya, gusto niya, anong gusto niya, nandyan lahat. Pero bakit siya nag-pray? How much more tayong mga anak niya? Amen. So, kailangan natin mag-pray. Now, may ituro ako na 5 fingers of prayer. No? 5 fingers para madali natong mahinumduman. Pag natanaw ka sa kamot nimo, kining 5 ka mga finger, may mga rule ni DI na dapat ampuan. Ha? Una, unsang tawag ni Ani? Thumb. Kaya ang thumb close to you, di ba? Dukol sa imo. Pray for your loved ones. Amen. Close to you, di ba? Oh, may kantang close to you, di ba? So, kung kinintang, nagpasabot din na pag nag-ampo ka, aside sa mga alampuan mo personal, ampo ipon ang mga pinangga mo sa kinabuhi. Amen. No? Sister Cynthia, mauni ang simbolo ng mga close to you. Meaning mga loved ones mo, asawa mo ba ka, bana mo ba ka, mga anak mo, paryente mo, igsuon mo, ampuin sila. Kung di pa sila luwas, kanunay mo silang iampo sa Ginoo. Walang malipay sa ato pag-abot sa Judgment Day nga kita na sa langit, ang binablihan sa Ginoo ang bintana sa langit o ipatanaw ta sa impyerno na adito ang atong mga pinangga sa kinabuhi. Kanunay ko ginasulti ang pinakamasakit sa tanan, pag tinuro kanila ang kanilang daliri sa akin, ikaw, Kristohanon ka pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang bahay lang tayo, amahan mo ako, indahan mo ako, nga naman anak, ngawa kagyod ka. Sabi sa akin ng kaligtasan. Napakalungkot, masakit yan pagdating ng araw. Kaya, ang gawin ninyo, faithful muna sa pagsimba, and then pag nag-grow na kayo, saka na ninyo sabihan ang inyong mahal sa buhay. But we have to be, kailangan ipag-pray muna natin sila. Now, kung saan punta, dahil malapit ito sa atin, we must pray for our Loved ones. loved ones. Now, kini ginagamit pointing fingers ni. Oh, maunang ginatawag nga pointing finger. Unsang simbolo niya ni? We must pray for those who teaches us. Diba? Magtudlo kami, ginatudlo. O, mauni. Ampuan po nato, hindi lang ato loved ones, ampuan nato ato pastor. Amen? Amen. Yung mga nagatudlo ka nato. Yung mga nagamatuto sa ato, yung mga nagateach ka nato, ato po sila i-appeal sa pag-ampo. Lord, Amen. panalangini ang among pastor. Lord, ikaw magiya sa iyang pamilya.
Kaya kung wala ni pastor, delikado ni unsa na lang mahitabo sa amin. Pray for those who teaches us. Pwede po teacher sa atong mga anak. Amen. Huwag po nato mga teacher sa ating mga anak. Lord, tanalangini ang mga maestra sa akong anak. Nga unta, maluwas sila, kung dili pa sila luwas. Salamat kanina, daghang mga kalag na nadalangin ko sa inyo. Amen. Amen. Eh kung wala nang himo si Brother Itang ni anak, wala din kakaabot sa kanila. Pero kay naging kamot siya, gumawa tayo ng paraan, again, mayroong mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Amen. Mga more than 50 yata yun di ba? Lampas pa. More than. Higit. Higit pa sa. Mga 80 students. O saan yun sila kung hindi tayo pumunta rito? Saan yun kung hindi si Pastor Itang nagpunta sa mga maestra na ma'am, pwede ba makatudlo kami rito? O wala. Pero dahil ginawa natin ang ating bahay, yung mga 80 na yun nakakilala kay Kristo na kanilang sariling kalapagpas. Now, ang tallest finger, mauman yung pinakatulis, pinakataas. Index. Ito, simbolo ng mga Diyos in authority. Taas sila. So, ampuan nato katong mga nasa otoridad. Ampuan nato kahit na pork barrel na ang mga senador. Ampuan nato si Pinoy. Kahit naging balot na, Pinoy pa rin. Ampuan nato na sila. Amen? Amen. Pray for those in authority. Right. Pray for the mayor. Tulis na sila. Taas na sila sa ato. Kaya nga naman, mga opisyal na sila. So, hindi lamang loved ones, thumb finger. Mauning ato ginaampuan, tandaan nato na ang thumb finger, simbolo sa mga los nato, loved ones, ang ikadua, yung mga nagatudlo sa ato, mga teachers and pastors nato, and then ang third, tallest people, those who are in authority. Bisan pa nga, dili nato na sila manong sa eleksyon, ampuan na lang, ibutan sila sa Ginoo di ay. Amen? Ito ang Ampuan ring yung finger. barangay captain ninyo. At pag may mga okasyon ka mo, imbita ha. Basing na lang, makapaminaw. Ampuan kabay-daway ugma ang evangelistic sa plaza. Naunta, may mga barangay official makaating na dinunta mula sa Maniani. No? Amen? So, ampuan ang mga nasa otoridad. Dili nato pabayaan. Ampuan ta, madili sila maghadlang sa gospel. Sa Amerika karon luuyan na ang mga tao dito. Kaya nagkaroon na sila ng presidente na Muslim, si Obama. Hinay lang dahil isa sa target sa Islam ay i-conquer ang Amerika. Napasulda na nila ang Muslim na presidente. Wala tatautan na una-una sa Muslim. Pero lahi na nato pagtuo sa ina. Huwag na nalatong Bible. Mauna ang Amerika karon grabe na ka. Kalangkakas kung sa Cebuano ba. Talagang confusion, anarchy, at ano pa mga chaos na nangyayari. Wala nang freedom sa Amerika ngayon. Gipromote na nila ang legal ang pagpatay sa bata, abortion ang tawag. Giligal na nila ang kasal sa babae, lalaki sa lalaki, bayot. Homosexuality, legal na. O, di. Kung sa may tabo, i-judge na sila sa Ginoo. At nauna na ang Amerika nag-suffer. Ampuan tang atong nasod. Wata kay balo kay Pinoy, kung Pinay na siya. Di ba? Pinoy, laki, Pinay, babae. Hindi natin alam kung ano na siya. Hanggang ngayon, walang asawa. So, ang muhanda ba? So niya muladad na. Mu-announce na sa iyang microphone. So, ko'y pabalo sa tibuok nga nasod sa Pilipinas na ang puso ko pala'y babae. Ako'y lalaki sa tingin ninyo, pero pusong babae. Pusong mamon. Diba? So, ang puan na to, kay magpurap gani ang leader na to, purapon ang ato naso. Amen? Purapon, basta na purap ang ulo. Pag ang puno kurap, ang bunga kurapon na siya. Amen. Amen? So, yan. Now, ito ang ikaupat. Ring finger. Sino pang ampuan na to sa 5 points of finger? Ang kaupat, mauning ginatawag nila nga weakest finger. Pinakamahina ito. Iba ang puso, iba ang lakas ng mga finger nito. Pagdating dito, mahina ito.
bihira natin ginagamit. Kaya nga dito lang nilalagay ang ring. So weakest finger ito, ano ang simbolo nito? Pray for those who are weak Christians. Yung mga mahihina. Amen. Yung mga Christian nga di kabarog, mga kitang lutos, mga Christian nga naa sa problema, mga Christian nga dili pa nag-grow. So ipag-pray natin. Amen? Amen. May mga daghan na nagdawat din sa inyo sa una. In fact, may mga asawa at pana na ang uba, no? Kasagaran sila katong mga young people sa una, nagagmay pa siyempre, 25 years na ang naglabay. So may mga asawa na. Oh. So ipag-pray natin na sana tandugon sila sa Ginoo, ikapon sila sa Panginoon na para makabalik at tumayo. Maaring na persecute lang sila, maaring na ano lang sila, na dala lang sa hinga, na hindi na sila naglilingkod. So pray for those who are weak. Amen? Amen. Okay. Last, ano pang ampuan nato sa prayer na ito? Ang smallest finger, simbolo kini na kailangan i-pray natin ang ating mga kids. Small ni sila. Nakuha ninyo? Mga anak nato. Yung mga apo, anak ba? Kung wala kang kuwan karon, apo na apo. Yung mga small children. Kaya ito ay small na finger. Simbolo kini ng mga maliliit na mga kasama sa ating pamilya. So, pag mata sa umaga, pray ka.